Okay, guys, no? So, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay ng reaction video. Itong bibigyan natin reaction video, ito yung mga maiinit na balita sa ngayon, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea, talagang gustong-gustong sakupin ng mga chekwa na yan, na masarap, no? Sarap kutusan, ang kukulit, no? So, kaya nga, itong bibigyan natin reaction. Lalong-lalo na ngayon, ito kapapasok lang na balita, Nakakalungkot talaga, mga guys. Isa na namang isla na gustong sakupin ng Chinese, ng mga Chino. Itong balita na to, nakakalungkot talaga. So, wala namang magawa ang ating mga Philippine Coast Guard, ang ating mga kinaukulan, kundi nakatingin lang. So talagang malungkot talaga to. Okay, so ito bibigyan na natin reaction to. Oops, kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys, please like and subscribe na lang muna bago tayo mag-umpisa. Okay, and also please paki-subscribe kay Melv's Castle. Sa kanya ang bibigyan natin ng reaction video So okay, no, umpisa na natin. May pamagat na breaking news sa ngayon Ngayon sinasakop na tayo ng China. Bagong military island ng China itatayo sa Palawan. Wow, Palawan na, mga guys. Nasa malapit na itatayo na mga military island. So talagang malungkot to. Okay, mas mabuti umpisa na natin. So pwede rin kayo mag-reaction diyan Okay? Malulungkot ka sa naging itsura na ngayon ng Sabina Shoal. It appears na yung mga coral reef kinukuha, kinacrash, and then eventually dinadump. Yun yung nakakalungkot na part dito. Namatay lang or intentionally pinatay to give way for small-scale reclamation. Nakakaalarma ang balitang to. China nagtatayo na ng panibagong isla sa West Philippine Sea. At inuunti-unti na ito. Pag hindi ito tinutukan ng Philippine Coast Guard, bye-bye na Sabina Shoal. Sa litrato kasing ibinahagi ng PCG, tignan kung gaano kadami ang tinambak ng China. Dahil dyan, wala nang isda ang makikita sa paligid ng Sabina Shoal. At ang pinakamaapektuhan nito ay ang kababayan nating mangingisda. Ang bumalagana sa amin ay mga dead and crushed coral. We're going to talk to talagang malungkot fishermen from Palawan. Alam nila na kung gaano kayaman ng pangisdaan dati ang natin imo-monitor ito at hindi natin babantayan ito. Baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din tayo na sa Sabina Shoal, malalaki na rin ang mga isla na nandito na ginawa nila. Hindi natin dapat sisihin ang Philippine Coast Guard. Sa katunayan, 26 days nang diretsong nandoon ang BRT Teresa Magbanwa at hindi na to umaalis. Ang problema kasi kung mapalayas man ang mga Chinese Maritime Militia, bumabalik naman agad ang mga ito. Kaya talagang wala nang alisan ang ating barko doon. Pag umalis kasi ang Teresa Magbanwa, agad-agad magtatambak ang China. Di wala rin kwenta ang pagbabantay. Sino ba ang... yan mga guys balita talaga to sa ating West Philippine Sea. Malapit na sa Palawan, mga guys. Magtatayo na isla ang mga Chino. So napakalungkot talaga, no? Samantalang ang ating Philippine Coast Guard ayun nga, nananatili doon para hindi matayuan ng isla ng China. Kasi once na umalis ang barko ng China, ng Pilipinas doon, ng Philippines Coast Guard, sigurado lalapit na naman yung mga Chino para magtambak ng lupa doon para gawing isla na naman. Yung Sabina Shoal. So, napakalungkot, no? Ayan na. Iniispatan na nila, no, nakabantay ang mga Chinese militia na vessels, mga Chinese Coast Guard, ang People's Liberation Army, nakabantay. Once inaabangan nilang umalis yung Philippine Coast Guard doon. Once na umalis yun, sila naman ang papasok doon. So once na siyempre once na bumalik uli yung Philippine Coast Guard doon, wala na.
haharangin na sila ng mga People's Liberation Army o ang China Coast Guard. So talagang talagang napakawalang hiya talaga nitong itong mga Chino na to. Kinukuha na nila lahat ng isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So wala nang magawa tong ating gobyerno, no? Ewan, hanggang papugi lang sa media. Among countries in South China Sea, ang meron talagang walang pakundangang pagsira ng marine environment, it's only China. Sino lang ba ang pwede nating ituro lahat? China lang. Talagang sobrang nakakaalarma. Bakit? Halos katabi na kasi ng mainland Palawan ang Sabina Shoal. Pag to tinayuan talaga ng China, mag-empake na siguro ang mga taga-Palawan. Dahil posibleng ayun na ang susunod sa kupit ng China. Yan ay kung puro preskon lang ang gagawin ng Philippine Coast Guard. Kaya nga, It is very puro presko na lang ang ginagawa nito ng mga Philippine Coast Guard, di malamang gumawa ng action. alarming because Escoda Shoal is just 75 nautical miles away from the coastline of Palawan. Ganyan na siyang kalapit ngayon. Oo na. Pagdating sa West Anong gagawa na ngayon ng Philippine Coast Guard? But this is more alarming kumpara sa Sandy Case. Dahil sabi ko nga, mas malapit ito sa lalawigan ng Palawan. As to the strategic relevance ng Escoda Shoal, I don't want to speculate to alarm the public. But ang sinasabi ko lang, ito ay napakalapit. Ito ang dahilan ba't nagpapakalat ng fake news ang China. Nagbabayad sa mga Pilipino para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Pag nasiraan na, malilihis ang atensyon sa totoong ginagawa ng China sa West Philippine Ayun pala. ang magtambak at wasakin ang yaman ng ating karagatan. Kung pwede lang talagang bombahin natin ang China para matigil na to. Kaso tayo ang lugi pag ginawa to ng AFP. Part of Marites Warfare. Marites Warfare. Marites May Warfare. bago po tayong term ngayon. To sow intrigue among us Filipinos na tayo ang mag-away-away. And we will be diverted from the true issue, which is China encroaching into our territorial domain in the West Philippine Sea. Anybody could... Nakakalungkot naman, puro mga papreskon, puro dada, ngal-ngal. Wala namang ginagawang action ng ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Ewan ko lang kay Presidente Bongbong. say anything. Anybody could connect the dots and link certain actions to what is happening. False narratives. It's more of shaping the perception of the public. Para ang taong bayan, pag sila nagsabi na ayaw namin ng ganito, hihina ang fighting spirit ng tao. Lalo napapatibay natin ang sense of nationhood. Lalong pinapatibay natin yung pagmamahal sa sarili natin. Sapagkat ang kalaban natin dito, hindi yung kapwa Pilipino. Ito na ba ang huli? Panahon na ba para sumuko tayo? Kahit anong gawin kasi ni PBBM, mukhang hanggang sa huli tayo ang talo. Kayo sa tingin nyo, palag-palag pa rin ba tayo o suko na? Ikomento sa baba ang salobi. Okay mga guys, ganyan ang nangyayari sa ngayon Sinasakop na yung isla, magtatayo na naman sila ng isla sa dito malapit sa Palawan, malapit na talaga 75 nautical miles Malapakalapit na yan. So pagkatapos niyan baka ngayon Palawan na ang sakupin nila So tapos wala pa rin ginagawang aksyon ng ating gobyerno. Talaga nakakalungkot lang talaga. So, pwede rin kayo mag-comment dyan sa baba kung ano mga saloobin nyo sa atin para malaman natin kung ano mga saloobin ng bawat Pilipino. Ito, reaction to hindi to balita Neutral tayo. Basta't ang bibigyan natin reaction to kung ano mga balita sa ngayon. Okay? So, talaga lang ito nakakalungkot lang talaga. Ang China, may panibagong isla na naman na sinakop. Malapit na. So kung hindi gagawin kung di gagawa ng aksyon ng ating gobyerno, talagang halos lahat ng isla sa West Philippine Sea ay makukuha na ng mga China. So malungkot talaga. So okay no? So hanggang dito na lang tayo mga guys
Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay?